Pagsasampa ng kaso sa kaanak na sangkot sa flood control scandal, pagpapalawak ng tax exemptions at pagpapababa sa singil sa kuryente. Ilan ito sa mga binitiwang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Balikan natin sa pagbabalita ni Mobile Journal, Julie Baiza. Sinimulan agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa pagbanggit sa resulta ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Hindi man pinangalanan pero ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez ang nadadawit sa flood control scandal. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, halos 25 billion pesos na ang nabawing pera mula sa mga akusado sa anomalya. Gagamitin raw ito sa edukasyon, medisina at iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. Binanggit din ng Pangulo sa SONA ang kontrobersyal na PAC Silica. A product of the 23-member-strong and US-led PAC Silica initiative, the PAC Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Ganon din ang pinaplanong spaceport sa Cagayan. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with the South Korean aerospace company. May tugon naman ang Pangulo sa gitna ng mga reklamo sa mahal na kuryente. Yan ay ang alisin ng system loss charge na sinisingil sa mga consumer para sa kuryenteng nawala mula sa distribution system. Karaniwan dahilan ay technical factors o di kaya pagdanakaw ng kuryente gaya ng jumper. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Nanawagan din si PBBM sa Kongreso na magpasa ng mga batas para mapalawak ang exemption sa income tax. Gusto ng Pangulo, hindi na pagbayarin ng buwis ang mga kumikita ng di lalampas sa 350,000 pesos kada taon at huwag patawan ng minimum corporate income tax ang maliliit na negosyo. Isinusulong din ni PBBM ang pagbibigay ng amnesty o bawas sa multa sa hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate tax, donor's tax at iba pa. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Ibinida rin ng Pangulo sa SONA ang cash relief assistance at diesel subsidy na 10 piso kada litro para matulungan ng mga tsuper sa gitna ng pagsirit ng presyo ng petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. May pangako rin siya sa mga commuter. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Nagpasa rin naman si Pangulong Marcos sa kanyang SONA sa pang-aapi umano sa bansa. Hindi binanggit kung ano, pero kamakailan lang nag-viral ang AI-generated video ng China Daily na tila hinalintulad sa unggoy ang Pinoy. Kamakailan lang din ang pinakahuling insidente ng karahasan sa West Philippine Sea. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang 10th anniversary ng arbitral ruling na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya ang panawagan niya sa mga Pilipino, Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.